Okay, day 1 at first night po ng rally ng INC sa Luneta. Meron din pong rally sa People Power Monument. Meron ding rally sa EDSA Shrine. We'll see po, ang alam ko po, nag-converge na yung People Power Monument at saka yung mga tao sa EDSA Shrine. Ang balita ko, hinarang daw po ng mga kapulisan, ano, para hindi makarating at saka para hindi nga dumami. Aba, ang daming pulis, mga adat kuya, ha? Balita ko, 17,000 na pinakawalang pulis. Or ang mga, right, ano mo tawag dyan? In-install? Bagay ba ito? Okay, ang nakabantay, nakaantabay sa mga rallies ngayon. So, baka mahigit pa kasi ang narinig ko, may mga pinaluwas from the north, may pinaluwas from Bicol region, at 'di ba, pina-duty ng mga pulis ganyan sa Kamaynilaan para yung rally ay makontrol. Narinig ko rin kanina mga kababayan sa ilan sa ating mga kakilala na di umano ang mga pulis nga diyan sa Luneta ay may mga hawak na armas na para bang makikipaggiyera at makikipaggirian na. Supposedly hindi nga gano'n eh. Pero alam nyo, nung kami ay umattend nung January, gano'n din naman ang pormahan ng mga kapulisan even in Luneta. Gano'n din sa amin sa EDSA nung November, nung nakaraang taon. Mga high caliber yung mga armas nila. So, naninindak talaga. Okay? Parang akala mo nasa giyera. Pero kanina may nagwala-wala sa Mindiola, ha? At tapos sumisigaw ng ano, wag matakot, makibaka, poki ng ina. Nag-rally-rally rin yung mga makakaliwa. Pili ko makakaliwa yung nasa Mendiola kanina. Kasi kung DDS, di ba, kung Duterte supporters, kung mga matitinong Pilipino, nasa People Power Monument yan, nasa EDSA Shrine, and nasa Luneta. Meron bang nasa liwasan kanina? No. Ba't di ba sila sumali sa People Power Monument? Ba't nagsasarili sa liwasan? What is the going on? Anyway, bahala sa buhay na. And meron din po kanina sa Mendiola. Sige, mag-monitor tayo mga kababayan. Naghahanap nga po ako kung sino mga naka-live na yun eh. And so far, wala ko nakikitang nagla-live sa Luneta. But we'll see. Pero kanina may naka-live po sa People Power Monument. And I'm gonna check again. Sino ba itong mga kakilala natin mga vloggers, ha? Let's see. Ay, ang bagal. Okay. Sige. Tingin tayo. Ay, ang laki naman masyado. Parang walang live ngayon ang isang kakaibigan nating vlogger. Sandali, Lema. Ito ba yan? People Power Monument 3 hours ago. Let's see. Dabawenyo naman ay ganun din. Like an hour ago. Check nga natin. Kaya may ads pa to. Check muna natin yung post ng GMA News. Dali lang po So may program lang sa kapag gagantong anyway. May program lang sila. Shout out Dabawenyo, wag mo akong ika-copyright ha. May program lang sa People Power Monument. Ayan. Yan yung crowd. Okay. Nandito kanina ang EDSA Friday group. So shout out po EDSA Friday group. And may mga miyembro din ng EFG na nasa Luneta. Okay, kasama ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Yan yung kaganapan ngayong gabi sa People Power Monument. Yung pari na nagsa-sign language, kakilala natin yan, si Freighter. Si Gidget na ba to? Si Gidget na to? Si Gidget. Okay lang po mga babae ko kasi libo rin naman po ang takitalo ngayon. Parang si Gidget yan. Or, yeah, si Gidget. Ba't na ang igsina ng buhok ni Gidget? Gigi Delana, right? Gidget Delana. Gigi Delana. Okay. Bagay naman sa kanya ang short hair. Ang alam ko si Jimmy Bondoc nandito rin. Pakinggan natin yung kanta niya.
makaka-copyright tayo, no? O yan, no? Gigi Delana. I think that's Gigi Delana. Ayan, nakakatuwa naman yung mga performance sa sa rally. Pang at least boredom yan eh. Himalang. Pa-double tap tap pa mga kababayan. Ayun, si Fraker Patrick mo. Hard rock. Sana hindi tayo makapiright. Nice, nice, nice. Okay. So, update naman tayo sa Luneta. Ano to? Ha? Magpapatuloy daw ang pagtitipon sa People Power Monument bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Talaga? Pakinggan natin ito mga kababayan. So, tapos na. Mag-uuwian. Okay lang pong umuwi, pero babalik daw ulit bukas. Baka mamaya, doble na yung dami ng pulis. Glenn Huego po, kumusta ho kayo? Update lamang ho mula rito sa People Power Monument sa Quezon City. Halos patapos na po yung mga programa sa mga oras na ito dahil hanggang 10 p.m. lamang po no, yung ibinigay sa kanilang permit ng Quezon City LGU. Pero bukas ho, meron pang round 2 dahil kinumpirma po ni QCPD Director Colonel Randy Glenn Silvio at ni QCTTMD, Traffic and Transport Management Chief Dexter Cardenas na pinayagan po ng QCLGU na magkaroon pa ng isang muling pagtitipon dito sa EDSA People Power Monument from 8 a.m. to 10 p.m. bukas po yan. Pero ayon po kay Ginoong Cardenas, ito pong kahabaan ng EDSA White Plains, ngayon pong gabing ito, mananatili po ito nga sarado. Pero starting tomorrow by 5 a.m., bubuksan po ito para makadaan yung mga kapuso ho nating mga motorista. Patuloy ho yung pagbaba ng bilang as of 9 p.m. 1,500 ho yung crowd estimate dito ng QCPD. Yung peak po nito ay talagang umabot na ho ng 4,000. Pero in and out na po yan, yung dami ng mga tao, sabi po ng QCPD. Nananatili naman payapa ang sitwasyon dito po sa nabanggit na lugar. And as of mamaya pong alas 10, inaasahan tuloy na po magtatapos sa mga programa para po ngayong araw. Pa yun? Anyway, ano to? Si Claire Castro na iyan. Ito po ha, as of 9 p.m. mga kababayan. Ba't parang pabawas? Hindi ako naniniwala sa GMA na ito. Parang fake news naman. 370,000 katao lang daw ang nasa Quirino Grandstand ng rally ng Iglesia. Ayan po ha. Natapos ng 8:30 yung program. So may mag-uuwian. Iniintriga nga po pala ang Iglesia mga kababayan ha. Dahil yung ilan sa mga miyembro nila nasa Manila Hotel. Kumbaga ay yung mga nasa
venue, itong mga crowd ay nagtitiis kumbaga sa init, sa gitgitan. Pero yung iba naman ay naka-check-in sa Manila Hotel. Eh, syempre, yung mga miyembro hindi naman lahat ng miyembro ng iglesia lang ang mahirap. May mga miyembro naman na may kaya at afford, hindi ba? Plus, mga taga-malalayo, taga-probinsya. So, kung gusto nila ng convenience, say for example, taga Bisaya pa yun, pero may kaya naman sa buhay. Eh kung afford nila mag-check-in sa Manila Hotel, eh ano naman? Eh kung nag-aambagan din yung mga yan, like magkakamag-anak, right? Magkakaibigan, mag-aambagan sa rental ng hotel room, ano paki nila? Ano ibig nila sabihin? Na peke yung pakikipaglaban ng mga iglesia. May mga nangiintriga po sa iglesia, ano? So, ayan. Medyo nabawasan nga kasi kanina po, puno to ng tao. Anyway, puno pa rin naman. Sino naman Itay? Ito yung sa sa People Power Monument. Sige. Tingnan nyo, sinasabi talaga nila na 4,000 lang mga kababayan ang attendees sa EDSA. Feeling ko mahigit yan eh. Mahigit 4,000. Tatanungin natin yung mga kakilala nating umattend ha, kung ilan talagang tao dyan. Itong GMA kasi, ayan mas puno kanina. Lagpas kalahating milyon daw ng alas 8 ng gabi ang mga nasa Quirino Grandstand or nasa Luneta. Anyway, nag-uwian na yung iba at gabi na nga, mag-alas 11 na ng gabi sa Pilipinas. So, nabawasan syempre, no? Syempre matutulog sa mga, let's say sa mga hotel, sa mga Airbnbs, apartments, kung saan man. Or maybe uuwi sa mga kakilala sa Kamaynilaan, di ba? So, mababawasan talaga yung crowd. Pero ito po, ang pagkakarinig ko mga kababayan ay aabuti ng higit pa sa 3 araw at hindi ko alam kung ano ang goal ng INC. Okay? So, sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, I don't know kung at least kayo, organized kayo, right? Disiplinado kayo, mas buo kayo. So, kung kaya nyo i-extend na mahigit pa sa 3 araw, gawin nyo na. Kasi, dapat na to, una't huli. Hindi, pangalawa't huli. Kasi yung una nila January 13, ngayong taon, di ba? Kasama kami doon. Pero ngayon, napilitan kayong mag-ulit ng rally, 3 days nga, and I hope dagdagan nyo, kasi yun ang rinig namin, dadagdagan nyo yung rallies nyo, dadagdagan nyo ng ilang araw pa. Kumbaga hanggat maaari ito na sana yung huli. Tama ba mga kababayan? Kasi, hindi nyo gugustuhin mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo at mga Pilipino rin, nakakapagod ang mag-rally. Unang-una, magastos. Pangalawa, siksikan dyan. Hindi convenient. Pangatlo, mainit. Right? Pang-apat, taga-malalayo kayo. 'Di ba? Yung oras nyo na ilalaan. Baka magkaroon kayo ng fatigue. Katulad nung ginawa namin before na halos yung iba ron araw-araw hindi na umaalis ng EDSA Shrine. Kami pabalik-balik every Friday, di ba? Isang taon din namin binuno yung pagpapabalik-balik sa EDSA. Mahigit na, lumagpas pa yata kami ng 1 taon. So, nakakapagod, nakakaubos ng resources, nakaka-drain ng bulsa, ng energy, ng pasensya, nakaka-frustrate. So, I hope, di ba, pagkatapos ng rally nyo, wala na rin sa pwesto yung adiktador. Kayo na lang din, mga kababayan namin sa iglesia, ang pwede naming pag-asa. Yung ibang religious groups, hindi namin alam kung nasan. Or kung may balak na bumuo ng pagtitipon. Ngayon, ang rinig ko, may mga pinadala kayong miyembro ng iglesia sa People Power Monument. Pero ang sabi nga po, 50K eh. Even di ba si Rowena Guanzo nagsabi na mali naman yung na-receive ni Rowena Guanzo na intel. Sabi niya umaga sa Luneta, ay nandun pa siya gabi. Inabot pa nga ng 9 o'clock, di ba? 9 o'clock nasa Luneta pa rin. And then daw hapon or gabi ay sa
People Power Monument. O ayan, alas 9 ng gabi, nasa ano pa rin naman sila, nasa Luneta. Kasi kung manggagaling ng Luneta tapos magma-march papuntang mga kababayan, ang layo, nakakapagod. Meron mo yun? From Manila, going to Ortigas, maglalakad. Or kung babiyahe man, traffic din. Kapagod yun mga ate kuya. Yan yung ginagawa ng ibang mga double agents at saka ng ibang mga grupong parang hindi naman totoong Duterte supporters. Palipat-lipat ng venue, kayo nakakapagod. Kung kayo pumunta kayo ng Luneta kanina tapos na-itchapwera nga kayo kasi feeling nyo pwede kayo mag-program doon na may sarili kayong daladalang truck na sound system. Tapos itchapwera kayo tapos nilipat kayo ng Liwasan. Yung mga sumasama sa inyong paglipat-lipat ay napapagod. Baka yun ang intensyon pagurin kayo. Right? So sana po, ito na yung, di ba, huling rally ng mga Pilipino. Sana huwag nang magpasko at bagong taon ang mga adik na yan sa palasyo ng mga ahas. Hindi nila deserve. Kaya nga nagrarally ang INC, kaya nagrarally ang iba't ibang grupo sa EDSA Shrine, sa People Power Monument at kung saan-saan pa. Ay dahil ayaw bumitiw nung inutil at wala naman siyang balak parusahan ang mga magdanakaw. At nagsasabi pa siyang hindi siya bababa hanggat hindi natatapos ang problema ng flood control. Wala talagang balak bumaba ang animal. Huy, hindi ikaw ang solusyon. Ang solusyon ay bumaba ka. Dahil sa pamumuno mong kulang sa backbone, di ba? Sa kakulangan mo ng kamay na bakal ka lang naman adiktador ka sa mga kritiko mo Pero sa mga magdanakaw ng mga politiko, inuutil ka Inuutil lang ba o kasabwat? What do you think mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.